Inyo pong natunghayan ang ating pong Math Module 4. Ngayon po ay dumako tayo sa ating mga panawagan. Ma'am Jane? Yes, nais po muna nating batiin ang congratulations sa mga winners ng National Children's Science Congress na ginanap noong February 1 to 3 ng kasalukuyan pong taon sa La Vista Resort Complex sa Pansol, Calamba, Laguna. Kung saan po ay nagwagi bilang champion si Joan Sebastian Emmanuel T. Ramirez ng Stuller Christian Academy at kasama po kanyang coach na si Leslie Fea A. Santos. Yan po ay sa Science Investigatory Project, Physical Science Individual Category. At sumunod po ito ay nakuha naman ang 4th place ni Dindy May S. Carmen and Andrea Nicole Ramos ng Lazaro Francisco Elementary School kasama ang kanilang coach na si Mr. June Bernabe. Ayan po ay sa kategoryang Science Investigatory Project, Physical Science Team Category. And last but not the least, nakuha din po ang champion ni Alexis Ivan Guillermo mula pa rin sa Stuller Christian Academy, kasama ang kanyang coach na si Dranweb Mandia. Ang kanila pong ipinanglaban ay ang Robotech. Ayan. Congratulations. Congratulations po. Samantala, maging ang mga private schools po ay binibisita rin ng Division Intervention Program Team. Sa katunayan po kanina ay binisita nila ang Global Kids Montessori School, Kabanatuan Christian Institute, Jesus Mighty Faith School at IMLF School sa Mayapya po. Ayan. Ang Division Management Committee meeting po ay gaganapin sa February 7. Sa umaga po yan sa mga private school administrators. Ito po ay gaganapin sa Alessandra Restaurant. Para naman po sa mga public school administrators, ito po ay sa February 6 p.m. Is it p.m., sir? Sa February 6 hapon. Sa hapon. Ito po'y gaganapin sa e-classroom ng Lazaro Francisco Elementary School. Ayan. Batay na rin po sa Division Memorandum Number 9 Series of 2014, magkakaroon po ng 3-day Division Training Workshop on the use of 18A template for grade 7 and 8 class advisors. Ito po ay bukas mag-umpisa at ito po ay gaganapin sa Audiovisual Room ng Science High School at itutuloy sa ika-7 at ika-8 ng Pebrero sa Teachers Hall. Ma'am Jane? At paulit-ulit po nating binabanggit ang ating panawagan. Kaugnay po ito ng Division Memorandum Number 12, Series of 2014. Ito po ay may kaugnayan sa Division Hiring Guidelines for Teacher 1 position for the school year 2014-2015. Ang orientation po ng Teacher 1 applicants ay gaganapin sa February 8 ng kasalukuyan pong taon. Ito po ay sa Teachers Hall. Para po sa mga elementary teacher applicants, ito po ay sa umaga. Gaganapin po sa umaga ang inyong orientation. At para naman sa mga secondary teacher applicants, gaganapin po yan sa hapon. So pag umaga, 8 to 12. Ano, Sir Alan? And then pagka tanghali or hapon, 1 to 5. Teacher applicants can submit their application letters and their documents to the nearest school in their residence from February 10 to 12, 2014. Ayan. Sa February 15 po ay ang Administration of English Proficiency Test. Mula po yan sa ika-8 at kalahati ng umaga hanggang ika-11 at kalahati ng umaga pa rin sa Teachers Hall. Ang interview ng applicants ay gaganapin naman sa ika-1 at kalahati ng hapon hanggang ika-5 ng hapon sa district offices. At ang siguro ito yung final screening, ang demonstration teaching of applicants ay gaganapin sa ika-22 ng Pebrero. At yan po ay sa Kabanatuan East Central School. So yan po ang ating mga public service announcements. Ayan, tama Ma'am Jane. At ngayon po ay atin na po ipakilala ang ating pong mga kasama sa ating live panel discussion. Sila po ay ang mga nag-top, actually, 4 sila Ma'am Jane sa naging ginanap na ranking ng Master Teacher 1 sa elementary level kahapon. Unahin na po natin at bigyan daan natin sa kanyang pagbati ang nag-top 1 mula sa FA Reyes, si Ma'am Jocelyn Lopez. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Isang magandang gabi po, mapagpalang gabi. Paki-on po yung mic. Okay na po. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa kanilang mga radyo. Binabati ko po ang aking mga kasamahan, ang aming punong guro, ang aming taga-Masid Pampurok. Isang magandang gabi po sa inyong lahat.
Ayan, at alam ko, Sir Alan, si Ma'am ay bukod tanging pinagpala yan, sa ginanap na ranking na yan. Magandang gabi rin sa iyo. At sunod naman po natin ang isa sa atin pa ring mga guests, si Ma'am Irene Torreda mula sa San Isidro Elementary School. Good evening, Ma'am. Magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay sa DWJJ at sa lahat po ng principal ng District 4 at sa aming District Supervisor, Ma'am Marcelina Arenas, at sa aming napakasipag at napakabait na principal, Ma'am Melody Montevergen, at sa lahat ng teachers at mag-aaral ng San Isidro Integrated School, sa aking mga anak at sa aking mahal na asawa. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa aming ABC President Eyo Tadeo, at sa lahat ng konsehal ng San Isidro, Cabanatuan City. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po sa inyo, ma'am. Kasama rin po natin ang nag-rank 3 naman po, si Ma'am Dinah Galande ng Lazaro Francisco. Ma'am. Yes, isang magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa ating DWJJ at kinukuha ko na ang pagkakataong ito upang batiin ang aking dalawang anak na si Gerard at si Gabriel, ang aking asawa na si Reynaldo, ngayon din ang aming district supervisor na si Sir Antonio Gigo at ang aming principal na si Madam Mercy Cariaga at lahat ng guro ng Lazaro Francisco Elementary School. Kasama rin po natin sa studio ang isa pa rin sa mga pinalad na mapasama sa top 4 sa ginanap na ranking ng Master Teacher 1. Dito po sa ating sangay, si Ma'am Rowena Meneses. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko po ang aming napakahusay na PSDS, si Ma'am Maribel P. Saulo, at syempre po ang aking very supportive na principal, si Ma'am Enriqueta S. Alpanta. Binabati ko na din yung aking mga mahal sa buhay, aking mga magulang, naitay, sigurado nanonood sila, saka yung asawa ko, laging tune in sa DWJJ, at ang aking dalawang anak, syempre. Saka pala yung mga Valdepuente Teaching Force, binabati ko din po. Ayan. Thank you, ma'am. At Sir Alan, kanina sa intro pa lang natin, sinabi natin na aalamin natin yung kanilang mga naging karanasan sa kanilang pagkakasalang sa harap ng mga miyembro ng selection board. At hihingan din po natin sila ng payo, mga tips na dapat pong ihanda ng mga kaukulang dokumento na dapat ihanda ng mga nagnanais din na umunlad professionally. So, siguro mas magandang tanungin muna natin sa ating mga panauhin yung experience. How's the experience po na kayo ay nandoon sa sa hall kung saan ginaganap po yung ranking para sa Master Teacher 1? Umpisa na natin si Ma'am Lopez. Ang karanasan po namin kahapon ay hindi matatawaran. Sapagkat bago pa lang po siya magsimula, talaga pong yung kaba, yung nervyos, hanggat hindi po kami nayayari at hanggat hindi namin naipepresenta at hindi rin po nakikredit sa amin yung mga puntos, andun po yung kaba, yung nervyos na kumbaga kailangan naming idepensa, mapatunayan, ma-prove sa kanila na eto pong mga dokumentong narito sa amin ay talagang kumbaga pinaghirapan, pinagpursigihan po namin para kung ano po yung posisyon na meron kami ngayon sa ranking ay eto po sa amin ngayon. Naniniwala ako, Ma'am Jane, na kaparehas din kaya ng naramdaman. Kasi si Ma'am Torreda, kasabay pa natin nung nakaraan. At marami na itong karanasan. Tanong na natin kung ganun pa rin ba yung naramdaman niya simula umpisa o nadagdagan pa yung kanyang intensity ng kanyang naramdaman simula umpisa kaysa hanggang kahapon, Ma'am. Tulad po nung nakaraan, mas sobrang nervyos po ang inabot namin sa nakaraang ranking na to kumpara sa mga nakararaan. Pang-apat na po ito. Una po sa district, tapos pangatlo po dito sa division. So, andun pa rin po yung nervyos namin kung paano namin ididepensa yung mga papers na ipipresent namin sa mga panel. At napakagandang
experience ang naranasan namin kahapon dahil sa awa ng Diyos na i-present naman namin ito ng maayos at na-credit sa amin yung mga points na para yung talagang pinagpaguran namin na credit sa amin. So, andun yung joy sa heart namin na talagang ito, in the end pala, makikita mo yung bunga ng iyong pagtsatsaga. So, yun, nagpapasalamat kami sa lahat ng panel na nagbigay sa amin ng oportunidad para makuha namin yung points na para sa amin talaga. Dito lang. Ayun, Sir Alan, nabanggit mo na si Ma'am ay nakasabayan mo pa, ngayon tanungin naman natin. Nadugo yun. Oo, at, namin na, at sige. kahit na ganun pa rin yung experience, talagang nakaka-tense pa rin, Siguro tanungin din natin yung ating susunod na bisita, si Ma'am Dinah. Ma'am, is it your first time? Ito po ba ang unang nyo na nag-ano sa ranking ng master teacher? Hindi. Actually, katulad ni Ma'am Toreda, 4 na beses na rin kami sumalang sa ranking. Pero katulad ng mga ranking na nakaraan, andun pa rin yung kaba. Kasi medyo mahirap talaga makapasok sa MT ngayon kahit marang ka lang. Kasi kailangan meron kang approved action research at makikita mo lahat ng mga kasabayan mo ay magagaling silang lahat. So, pinaghandaan din yung mga papel na yon para mabigyan kami ng puntos. Andun pa rin yung kaba. Compare po sa dati, before and ngayon, kahapon, ano po yung mas na-tense talaga kayo? Saan? Siguro po mas na-tense kami nung nakaraan kasi yung action research po namin ay nagsisimula pa lang, halos proposal. Kahapon, kumbaga, meron na kaming mga approved action research na talagang kailangan mo. Kumbaga, kung meron kang approved action research, this is it, pwede ka nang lumaban sa MT. Ayun. At talagang mas kinakabahan ngayon si Ma'am Dinah dahil parang hindi nila alam pa kung ilang position ba yung mababakante. Kasi, pero ang effectivity niya, alam ko ay 1 year, So, hindi po ba? Hindi daw. Okay. So, sana mayroon na mapasok itong ating 4 na ito agad, tanungin din natin si Ma'am Meneses. Ma'am, kumusta po ba kahapon? Siguro sir, syempre, yung unang-una, nung nandun pa lang kami, talagang tense kami, kinakabahan kaming lahat. Kasi hindi pa naman namin sure na lahat ba ng folder na nakapass ay kasali sa irarank. Hindi pa namin alam. Pinag-usapan pa nila sa loob. Pero nung nalaman ko, sa experience ko, na nakasama pala yung folder ko, syempre, sir, andun na yung katungaan. Kasi yung mga pinaghirapan ko doon na inilagay ko na mga supporting papers, andun na, makikita ko na po kung na-appreciate ng mga funnel natin kahapon. Ayun. At para naman po mabigyan, Ma'am Jane, yung ating mga, sabi natin, bibigyan nila ng tips, bigyan na rin natin ng mga karagdagang kaalaman. Yung mga ibang mga teachers na nagnanais din, na mag-grow nga professionally. Minsan kasi gumagawa tayo parang dapat documented yun, parang ngayon pa lang hindi sila nagkukumahog, kasi kung, yun pala yun, kailangang i-document. So, ang mga criteria po, sa pagpaparangka po ng master teacher, unang-una na nga po dyan ay yung sinasabi na yung pong research, kailangan po yun talaga ang una nating gawin. At yun nga ay dahil na rin sa tagubilin, Ma'am Jane, ng ating Schools Division Superintendent. Pag wala kang research, medyo next time ka na muna, parang ganon. Ayan. So, yun ay mayroong, bigat na 12 points, Ma'am Jane. At isa pa rin sa mga criteria ay ang nakapag-introduce ng anuman pong factors o project na inadapt po at ginamit sa school o kaya naman ay sa district. Napakalaki ng puntos yan. 20 points, Ma'am Jane. Actually, yun yung innovation, yung 20 points or the income generating project. So, magkatumbas yun yung innovation or income generating project. So, usually parang wala nang income generating project. Pero I know sa Lazaro merong income generating project. Yung parang nila, yung humus, yan. So, nabanggit mo yung income generating project. Tanungin nga natin yung ating mga panood. Kung may percent po ba kayo ng naisama sa papel ninyo yung income generating project? Meron po ba sa inyo?
Wala. O innovation, under that criterion, Ma'am Jane, siguro, no? Innovation po. Sige, tanong natin si Ma'am, tungkol sa innovation niya, kung ano yung usage nung innovation niya, Ma'am. Sir, itong pagkakaroon ko po ng innovation ang naging napakalaking puntos ko sa aking mga naging katunggali kahapon sapagkat sa 12 po na aplikante, bukod tangi po yung aking innovation lang ang na-appreciate, na credit po sa akin. So yung innovation ko po na to ay tungkol sa Filipino subject na meron po kasi tayo 'di ba sa science and health na climbs. So, kung meron po ako sa science, bakit hindi ako mag-innovate sa Filipino subject? Alam natin na ito kasama sa tool subject, kaya lang pagdating po sa mga makabagong technology, medyo parang nasa-set aside siya. So, ito po yung naisip kong maging innovation ko. At ginamit po ito para sa grade 4 pupils. Sir Alan, medyo hindi ako aware sa sa climbs. Ilang beses ko na nababasa yan na ginagawang innovation yung climbs. Pwede po bang bigyan nyo kami ng background since inadapt niyan sa Filipino? Ano po, paano po ba ang mechanics itong climbs na to? So actually, ma'am, yung pong climbs na to ay may parang different parts din siya. May activity card, kung saan andon, parang isang complete lesson plan siya na asan yung objective mo, alin dun yung part na ipepresent mo yung concept niya. Naka-include din, ma'am, dun yung mga varieties of activities. Parang maiko-compare ko din siya sa ISREA natin, na kung saan even yung estudyante lang, kaya niyang i-manipulate to on her own or on his own. Kasi after nun, yung mga procedure o yung instruction na susundin niya, on the later part po, makikita niya doon kung naging tama ba yung sagot niya. So, ibig sabihin ang climb ba, sir, ay module? Oo, parang gano'n nga, Ma'am Jane. Modular yung approach niya. Sa high school, hindi ko alam kung may gano'n. Wala yata kasi nakaakyat na sila no? Biro kasi sa elementary kasi, aakyat pa lang sila, sa climb pa lang sila. Ayan. Sa high school, wala yata yun, Ma'am Jane. Kung di ba ka nagkakamali. Ayan. So, sa kanila lahat, si Ma'am, ang nakapag, At saka, dapat po, kapag pumerta ang innovation, at binibiling nga po, dapat po ay susundin yung protocol, may from the district. Actually, minsan hindi na nga pumupunta sa district kasi nga because of the school-based management. Pero just for na rin, for respect and daan pa rin sa district going up to the division office. Ayan. So wala po, si Ma'am lang ang So, ginagamit mo pa rin, Ma'am, yung innovation niyo? Yes, sir. Actually po, ito ginagamit ng mga grade 4 teacher, pero applicable din naman po siya sa intermediate classes, kagaya po sa 5 and 6, as reference po ng mga teachers and even sa mga pupils po na gumagamit ng library. Nakailang topics na, Ma'am, kayo doon? Isang particular na topic po siya tungkol sa pang-uri. Pang-uri lang, Ma'am. Okay. Actually, Ma'am Jane, yun, gawa din ng mga creative learning intervention materials para for better science. So, yung kanya mga CLIMBS. Ma'am, acronym din yun sa'yo? Acronym Sige, din po nga siya. ulit yan? CLIMBS stands for Kaalaman ay Linangin. Linangin, Aralin ay Tuklasin, Yamang Maaangkin, Baunin at Suriin. Di ba, Ma'am Jane? title pa lang, di ba? yung module na yun, Ma'am, mga ilang araw po yun. Di ba yung budget? Pagagayak ba, ma'am? O yung usage po? yung usage po niya. So, pwede, ma'am, na. siya na ma-achieve po in one day. Kasi isang parang complete lesson siya na may mga varieties of activities po para sa pang-uri. So, mag-isip ka lang ng module na parang kakaiba, magagamit na mga pwede na siyang... Kaya lang actually, didi-discourage na yung CLIMBS sa atin kasi nga, it's already proven na effective. So, bakit mo pa ipuprove na effective ito? Marami na nag-prove na ito ay effective. Parang gano'n. So, ayun base sa, parang didi-discourage na sa... Since sa statement mo na yan, tanongin natin kay Ma'am. Sige. Sa palagay po ninyo, ano yung meron sa inyong CLIMBS na bakit sa dinami-dami lahat, siguro naman sa 12 na applicants, meron din sila mga innovations. Bakit po yung sa inyo ang na-approve? Ano yung meron sa CLIMBS ninyo? Ang naging kalamangan ko, ma'am, siguro, yung paggagayak po ng mga kinakailangan dokumento. Dahil meron pong ilan dun sa mga applicants na kasabayan ko, mayroon din po silang mga innovation, may income generating project, pero kinulang po sila ng mga necessary documents na kailangan pong i-prepare, kaya po hindi po sila nabigyan ng puntos para sa
kategorya po. At saka kay Sir Garma pa yata yan, no? O, Yes, so matagal na Ma'am Jane na kinandak yon. Tapos parang attestation ba, Ma'am, yung kinuha? Opo. Actually po, inadapt din siya during dun sa Filipino seminar. Na-adapt po siya nung division level. So that time, Ma'am Jane, siguro kasi- in pa yun. Ma'am, from ano, yung nag-ranking, ma'am, anong position yun na po? Teacher 2, ma'am. Teacher 2. So, kailan kayo, ma'am, naging teacher 2? 2012 po. Kasi 'di ba, hindi pa ba effective? Hindi na ba ngayon ina-apply yung ano, yung nakaraan na kapag once na promote ka, yung pong mga projects mo before ka na promote, Yung sunog eh. ayun nasusunog na. Parang nung inas ko po yan kay Ma'am Emma, iba po daw yung division memo number 66 sa division memo number 30. Kaya na-credit pa rin po siya. Ayun. So, yun pala ang dapat nating hanapin. Oo, at saka yung mga dokumento sinasabi niyo. Actually, pinahiram ako ni Ma'am Mangulab na ng isang photocopied material nung mga dapat na ihanda documents. Tapos naman yung kaklase ko nga naman from graduate school, pinahiram ako nung updated version nung libro din na yon. So, available siya sa National Bookstore sa mga gusto pong it's a good material na pwede po nilang gamitin. Ayan. Para naman gumagawa tayo ng ating mga trabaho, dapat documented. Ayun. Yun, Ma'am So, Jane. ibig sabihin, meron na rin ngayong binibentang National Bookstore bill ang of memos, publisher. gano'n. Para sa kalipunan ng mga Oo, what to prepare, parang gano'n. okay. Sample documents meron doon. Ayun, so, go, pre-note na, sige. Isa pa rin po sa ating criterion, Ma'am Jane, yung served as chairman of special committee. Okay, so, hindi po ito yung parang, chairman siya ng special committee. Aside from the usual work of a teacher, dapat meron kasi mga programs na niraran ng ating school na ikaw ang committee nito, special committee. Parang sa akin noon committee on the online school publication, parang gano'n. So it's not hindi siya common a task ng isang teacher or school paper in that matter. So siguro sila merong mga ganun din, tanong natin kung ano yung kanilang mga naging committee na kanilang sinalihan. Oo, I mean, pinag-chairmanan para naman malaman natin kay Ma'am Torreda. Ma'am, ano po yung inyong pinag-chairmanan doon sa special committee po? 12 points po ito, Ma'am. Bali 3 ang ibinigay ko doon na Yes, ma'am. as chairman of the special committee. Ang una ay yung basura mo gamit ko program. Na kung saan ang mga bata ng San Isidro Integrated School ay tulong-tulong sa pagsisegregate ng basura. After na masegregate ng basura, ang basura sa paaralan namin, i-collect yon ng mga YESO and Science Club. And after na makolek, ibibenta namin yon at yung pagbibilan nun ay ibibili ng mga gamit ng mga bata na mas nangangailangan sa aming paaralan. Katulad po nung nakaraan ay nakapagbigay kami ng 60 pad of papers at 60 pencils. Bukod pa po yung mga nung nakaraang taon. So, 2 years na po siyang ginagawa sa aming paaralan. At marami po ang talagang natutulungan nito. Ayan. May tanong naman ako, ma'am, sa pagpe-prepare ng documents, po? Kasi karaniwan doon bumabagsak yung kulang ng dokumento, ganun. Ano-ano po yung mga documents na kailangan para po maging ma-accept yung project nyo? Una po, magre-request ka sa principal. Request letter na i-conduct mo yung program na proposal sa principal, and then i-approve po niya, tapos i-present po sa mga teachers, and then isa din po yung paper na ano yung rasyonale o ano yung tungkol sa programa na ito. Paano ito makakatulong sa paaralan, sa mga batang tinuturuan mo. Ano ang magiging benefit nito sa mga bata? Yun. Kailangan pa po ng signature ng mga co-teachers. Opo.
Ayun. Actually, meron yung chairman, tapos yung co-chair, tapos yung member. Ayun. So, sila, hindi lang siya mismo yung gagawa nun. It's a part of the school, ano na rin. Yun. Thank you, ma'am. Ano? Nakakadalawa na tayo, ma'am Jane. At tatlo actually, no? Research, income generating project, or yung innovation. Tapos yung chairman of special committee. Meron din yung subject coordinator or grade chairman. Ano? 12 points din po ito. Tanong natin si Ma'am Daina kung ano naman yung kanyang present sa criterion na ito, ma'am. Bali ako ang subject coordinator ng English sa amin for how many years. Matagal na rin ako nag-English ko or so yun yung present ko. Ano namang hinihingi, ma'am, doon sa ano para po sa Ayun, ating medyo kahapon talagang tinignan nila lahat yon, pati yung designation mo as subject area coordinator, and then yung mga annual activities, and then mga accomplishment mo together with the school memo, kung activity na ginawa mo ay may memo, tapos documentation. Yun. Parang Sir Alan, parang nakita ko dati dun sa memo na yung parang parang hindi siya part ng iyong teaching load, regular teaching. Ay, kasi po sa ang alam ko, pagka halimbawa, English coordinator ka, bawas ka ng isang teaching load. Sa inyo po hindi ganun? Depende sa school, Ma'am Jane. No? Kasi kapag big school ka, so at maraming available time, pwede yun. Pero sa pagmaliit na school, medyo wala. Kasi actually, patong-patong pa nga yung coordinatorship nung sa maliliit na school. Ayun. So, yun mga hanapin din. So, kailangan maging grade leader and coordinator tayo ng isang, subject sa eskwelahan. Ayun. So, tama, Ma'am Jane, nakailan na tayo? 1, 2, 3, 4. 20 plus 12 times 20 plus 12 plus 12 plus 12. Ayan, may isa pa tayo, Ma'am Jane. Actually, 4 pa. Sige, ano isa? Basa. Basa, parang gano'n. Ayan, coordinator of community project or activity, program of another agency, coordinator or rural service improvement. Ayan. So yun yung community outreach program. May mga ganon, community projects nila. Tanong natin si Ma'am Remeneses. Ma'am Meneses, ma'am. Bali yun sa community, sir, yung barangay feeding program, chairman po ako doon. Bali, sir, yung kailangan doon, yun, magre-request si kapitan ng isang teacher sa school para maging chairman doon sa feeding program. Tapos, i-assign, sir, ng principal kung sino yung teacher na yon. Na-credit po inyo, ma'am? Yes, sir. 2 years po dapat yun pinaka-minimum na nag-chairman ka as barangay feeding program. So, parang Ma'am Jane, papayo ko din sa iba na parang mag-isip din ng although maganda naman yung ni Ma'am, so kaya tinanong ko kung na-credit pa kasi minsan pag parang palasak na yung yung name, hindi masyadong naki-credit. Buti yung kay Ma'am na-credit. Basta, sir, kumpleto yung papers mo, yung nakalagay doon. Check ka lang doon sa division memo po. Yun, mainam naman po na-credit para kay Ma'am yan. Yun. So, 12 points din yun, Ma'am Jane, Oo. Isa pa tayo yung in-service activity, So, although sinasabi na part na nga ng principal yung mag-conduct ng in-service, nagtatap pa rin yung principal ng mga magagaling na guro to lead an in-service training, at sa isa nga rin yun, Ma'am Jane, kapag ikaw hindi lang speaker, Ma'am Jane, dapat ikaw yung nag-run nung in-service training, ikaw yung nagpunta sa principal na ma'am, I found out that we need this, I need to have this thing, parang gano'n, or to conduct this in service. So, tanong natin ulit si Ma'am Remeneses. Ma'am Remeneses naman, kasi estudyante ko, Remeneses, dalawa yun. Si Ma'am Meneses, kung ano yung, balik tayo kay Ma'am. Ano yung Ma'am, in service yung Ma'am, meron naman kayo in service training? Opo, yun sa Diwali, yung ginamit ko, sir, yun sa nutritional status. Yung pag-compute, sir, doon, yun yung topic namin. Tsaka, dalawa kasi, sir, yun ipinasok ko doon about sa math. Pa, Ma'am. Ayun. So, kailangan din talaga yun, Ma'am Jane. Kailangan din po talaga yun. Pati attendance yun, anong po Pati dapat, attendance, tsaka yung program of activities, tsaka yung impression, kailangan din, sir, narrative, pictorials. Ayun. Kaya nga sabi ko, Ma'am Jay, dapat gagawa talaga, hindi yung nun palang naghahagilap ng dapat properly documented na siya. Pag once na ginawa. Ayun.
Ayun, nakakaano na tayo, Ma'am Jen, ano? So, 20, 12, 12, 12, 12, 12, ano na yan? 80 points. Meron pa tayong 20 points. At yung isa na yung 10, Ma'am Jen, ay sa... Ayan, sa credited with meritorious achievements. Ayun. So, bang- ito, Ma'am Jen, yung mga contest na naparano na. Actually, medyo magtatanong din ako. Kasi pag sa sports and scouting, parang district level at may first ka, may 1 point yun. Pero kapag academic contest, pag district level, wala siyang puntos, division agad. So, parang division agad yun. That is based on the memorandum po, ano. So, yun. Ewan ko kung ano ma'am ginawa sa inyo, kung in-honor din yung district level ng academic contest, ma'am. Sa inyo, ma'am Lopez. Sir, bago po kami Okay. sir kami pumasok dun sa mismong conference room, nagkaroon na po sila ng consensus na bakit po dun sa ating athletic ay bibigyan ng 1 puntos para po sa district level. So, bakit hindi po natin i-apply sa academic contest? So, bago po kami sumalang, sir, ay napagkasundoan na nila na bigyan po ng 1 puntos. Kung mayroon ka man pong 4 na nag-first, kahit po 4 yun, 1 point lang po yung makukuha natin. Naisip ko yung Ma'am Jen. Mainam naman at naisip yun ng ating mga selection board. Kasi nung time namin, Ma'am Jen, tinanong ko yon, why not make it, parang ano lang, bakit nga ganon? Parang isipin din, at naisip naman pala. So, medyo naging bad pa nga image ko for asking that. Why are you questioning the memorandum? Sinabi ganon. Ako naman nagtatanong lang kasi nga, may credit din naman yon. At maraming salamat dun sa selection board ng ngayon, na nabigyan ng pagkakataon yun. Napakaswerte nila, ma'am. Ayan. Mahirap kayo mag-first sa division pag academic contest. Pero pag athletics, medyo madali yan. Ayan. At saka kasi hindi naman kasi lahat. Usually kasi pagka athletics, mga MAPE teacher, mga ganun. Ayun, kaya pagdating doon, yun, obviously, yun lang mga MAPE teacher ang magkakaroon ng ng credit pagdating sa ganun. Ayun. At ang kahuli-hulihan, Ma'am Jane, ay yung authorship. Kailangan meron silang published material or dapat ito ay wide circulation. So tanong natin si Ma'am Torreda kung ano yung kanyang naging bala dito sa authorship na to, Ma'am. Ang ipinasok ko po sa authorship ay yung ginawa kong book, in beginning reading. Yes, ma'am. Workbook in beginning reading. Ang workbook po na ito ay matagal na namin ginagamit sa Isidro. At 4 na taon nang nakalipas, na-test na namin ito na it's very effective sa reading para ma-develop yung reading skills ng mga bata. At ito, ang alam ko itong gawa niya, Ma'am Jane, copyrighted yata ito, Ma'am. Actually, nung nagparang din ako, matanong talaga kasi ako, Ma'am Jane, at saka pag nagtatanong ako, I seek for an answer, At tinanong ko doon kasi sila, how can I get a copyright from the National Library? So, may option ka pala, published and unpublished. Kapag unpublished ka, you can just send via mail with the 200 pesos. Tapos kasama yung material, 2 copies, you can get the copyright from the National Library. Ayan, so, binodcast ko na rin po sa... 200 pesos via mail? Naka-attach siya. Parang fee. So ang tinatanong kasi sa authorship, so ang nagkaroon ako ng conclusion na whether it's published or not published, as long as you have a copyright of that material, you will get the 10 points. Ayun, di ba? So yung kay ma'am? Yung kay ma'am, unpublished yata, ma'am, yun, Unpublished po. Dalawa siya. Beginning reading in grade 1, tapos in kinder. So kahit hindi mo siya i-publish in wide circulation, Ma'am Jane, but you get the copyright. Paano Yun ang titingnan. ma-receive yung copyright, tawag? Hindi ko pa kasi sinusubukan. Pero ganun nga ang procedure. National Library. National Library. Sasabihin mo talaga siya. Kukunin mo yung certificate. Pero may notice po sila na ipadadala Pero sa I read an article na pwede ka rin magbigay yata. Bigay nila yung claim slip. Tapos ikaw mismo ang kukuha. Pero parang I read, Ma'am Jane, an article, parang you can also send the money na lang. They will send it through LBC. Parang gano'n. So may mga gano'n din. Pero hindi ko rin sure, pero that's based from my readings. Ewan ko lang kung nabago na yun o hindi. So, tingnan natin. Let's try. Tanungin natin si ma'am kung paano naman siguro kayo man sinadya mo, ma'am. Sinadya kasi. Pinuntahan namin.
Naligaw ba nga? Naligaw ba sila, ma'am? Pupuntahan pala doon yung yung certificate. Hindi nila Ayaw nila ngayon, email or i-mail kasi mas mas matagal yung proseso. Kung sasadyain mo, mas madali. So, ibig sabihin po, dalaw niyo po yung reading materials. Oo, 2 copies. 2 copies. And then, ano pa po, request letter? Yung form na galing sa kanila din. Yun lang ibibigay mo. Ayun. Ayun, nabuo na natin, Ma'am Jane, yung mga criteria, no? So, dako tayo sa ating huling question sa kanila. Although hindi pa natin alam kung sila ay mapipresto, tanong natin sila kung ano yung kanilang plano para hindi sila matag as emptiness. Eka nga, di ba? Kasi usually, pag sinasabi, emptiness. Eka. So, alam na natin ang connotation ng word na yon. So, ano yung mga plano? Halimbawa, unahin na natin yung nag-rank 1, tsak mapipresto na to. Ano ma'am yung plano mo not to be tagged as emptiness? Eka, ma'am. Sir, para po sa akin, kung sakali po na kami ay maposisyon na as empty teacher, patuloy po akong magsisik na makibahagi pa rin sa mga gaganaping seminar workshop para po sa aking patuloy na pag-unlad. At yung mga matututunan ko po doon ay patuloy kong ibabahagi sa magiging mga mag-aaral ko pa sa mga susunod na taon. Ayun. Recorded ito, history ito, Ma'am Jane. So, babalikan natin, ano? Yes po. Okay. Ayun, pakinggan na rin natin yung kanilang mga sagot doon sa tanong mo, Sir Alan. Sige. Si Ma'am? Sa akin po, para hindi po ako matag na as emptiness, Nakakatuwa na, sige. patuloy pa rin na gagampanan kung ano man yung nasimulan na trabaho, kung ano ang ibinigay sa ating tungkulin bilang guro. Siguro ito ay ating pagtiyagaan, pagpursigihan para maging pagpapala tayo sa bawat bata na ating tinuturuan sa araw-araw, sa bawat tao na nakakasalamuhan natin, sa bawat guro, sa lahat ng tao sa komunidad na ating kinabibilangan. Ayun. Siguro iyon ang magiging paraan para hindi ka matag na emptiness. At sunod naman po tayo sa Hardy Praying na si Ma'am Dyna, ma'am. Siguro mas lalo kong pagbubutihin yung aking pagtuturo at kung ano man yung bagong kaalaman na babahagi ko sa aking mga mag-aaral, sa mga co-teachers ko, siguro ay bibigay ko rin sa kanila yon at mas lalo namin magbubutihin yung kung ano ba yung tungkulin na ibinigay sa amin. Ayan. Si Ma'am? Ma'am Meneses. Siguro po yung ginagawa ko ngayon, patuloy ko pa rin siyang gagawin at lalo ko pang pag-iigihan. Halimbawa, patuloy pa din ako magte-train ng mga bata, ng mga naipanlalaban ng school po namin. At hindi lang po sa pag-train, syempre, yung kung ano yung ginagawa ko, yung sa mga paperworks, dapat kasi po, basta paperworks, dapat maano tayo dyan, meticuloso tayo dyan. Kung ano po yung sinimulan ko, ganun pa din po ako. Kung sa pagpapass on time, ganun pa din, sir, kahit na malagay na empty. Ayun. Actually, Ma'am Jane, masaya ako ngayon. Nakakantuhan ko sila, no? Hindi naman nila ako matatanong ngayon kasi dahil ako yung host. Ako magtanong, bakit masaya ka? Kasi nga, yung may commonality ba ng elementary teacher sila plus yung we've gone to that experience na pare-parehas kami. Ayun. So, ikaw malapit na rin. Ayan. Sir Alan, napakasarap ng huntahan natin. Kanina lang ay nagtatanong sila, ano ba yung itatanong mo? Ang dami nating naka-line up na tanong. And then, halos hindi na natin na itanong yung mga isinulat natin, pero talagang naitakbo natin yung programa, naitawid natin yung programa, sabi nga. At I'm sure, hindi sila masyadong kinabahan sa mga naging tanong natin dahil yung mga sagot talaga nila, talagang kapupulutan natin ng aral. Lalo ng mga teachers na nagnanais pong umunlad professionally. At yan po ang kalipunan ng ating pong mga balita, usapan, dito pa rin po sa edisyon ng DepEd Hour. Sa kalan pa rin po, Ma'am Jane, announcement po muna tayo. May time pa ba? Okay, sige, Ma'am Jane. Ayan.
Panawagan pa rin po ulit sa mga private school administrators at sa public school administrators. Ang inyo pong Revision Management Committee meeting ay para sa mga private school administrators. Gaganapin po yan sa February 7. Kailan ba ito, Sir Alan? 5 ngayon, 6, 7 sa Friday? Friday. Tama. Ayan, sa Friday, sa Alessandra. 7 din yan. Ayan. At ito rin, ito namang sa umaga po ang private school administrators sa Friday yan sa Alessandra. At sa hapon naman, ang public school administrators gaganapin naman sa e-classroom ng Lazaro Francisco Elementary School. At syempre pa rin po ang ating pong seminar workshop ng 18A template for grade 7 and 8 sa bukas po sa Audiovisual Room ng Science High School. At muli para sa mga teacher applicants, ang Division Memorandum Number 12 Series of 2004 ay check nyo lang po yan sa ating website. Actually, naka-down dahil lumipat ng magkaroon ng... Kaya pala panay ang ang check ko ng website natin, hindi siya nalulocate. Ayan, Division Hiring Guidelines for Teacher 1 Position Series for the school year 2014 and 2015. Orientation po ng teachers ay sa Feb 8, sa Teachers Hall po yan gaganapin. Sa umaga ay ang mga elementary teacher applicants at sa hapon ang secondary teacher applicants. Ayan, mag-submit lamang po kayo ng application letters at ang inyong mga dokumento sa pinakamalapit na school sa inyong tinitirhan mula sa Feb 10 to 12. Yan po yung mga mahalagang detalye na dapat sundin ng ating mga nagnanais na maging teacher 1 para sa maging teacher para sa next school year, ngayon pong 2014-2015. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Sumain niyo po muli ang DepEd Hour. Sa ngalan pa rin po ng ating Schools Division Superintendent, Maybe Eclar, at sa ating nakasama sa technical side, hindi ko na isa-isahin. At siyempre sa ating Schools Division, sa ating Education Program Supervisor, Sir Glenn Agustin, at kay Nico Demuslino sa edisyong ito, Ma'am Jane, ano? Ayan, sa ngalan pa rin ang nakasama natin sa DWJ Technical Side, si Kuya Lou, si Kuya Edwin ba? Si Edwin Boggs Garcia, si Dennis Rimas, kay JZ Causo, at kay paring Richie S. Choco. Yan, hindi ko na babanggit pag kasi andun siya sa kabilang studio. Kasama pa rin natin si Roy Berhel, at si Berhel, at andyan din kanina si Kuya Edwin Pajarillo, ang atin pong Chief Technician. Ito po rin po ang inyong lingkod, Jane Valderrama. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako na po si Alan David Valdez. Abangan po ninyo susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jade Christian. Magandang gabi po.